So, ayan na. Welcome back na naman sa channel natin mga boss. Dito na naman tayo, nagbabalik. Musta po tayong lahat yan? May tanggap po tayo ngayon dito na LG home theater Blu-ray 3D. Ang model number niya ay LHB 655. Yan po yung model number niya. So, ang problema niya, may power naman siya. Nagpa-power siya. Pero ang lumalabas ay di protection. Tingnan natin. Saksak natin. Power on. Ayan o, nag-hello siya. Tapos please wait. Tapos maya konti. Ayun. Drip. Ano na siya? Di protection. Yan ang problema niya. So, sa case na ganito, D-protection or S-protection, maaaring sa motherboard or sa supply. Dalawa kasi yan. Pag sira ang amplifier, may problema sa motherboard, nagpo-protection din siya. Pag sira naman power supply, pag walang supply yung pinaka-amplifier niya, naggaganyan din siya. So, yan ang check natin ngayon. Titingnan natin kung saan ang problema. So, ayan. Binuksan na natin siya. Dito tayo mag-check. Ito kasi yung pinaka-supply ng amplifier niya. Ayan, ang nakasulat is PVDD tapos ground. Ito yung pinaka-supply ng amplifier niya. Dito sigurado to may supply naman dito kompleto kasi nagsuswitch on siya. Ngayon kung ito pati ito walang supply dito manggagaling, eh sigurado hindi magpa-power on kasi hiwalay yan eh. Ito yung supply ng system, 5 volts, 12 volts. Dito naman yung sa amplifier. Maabot yata to ng mga 24 to 30. Pero kadalasan yan 25, 27, gano'n, 24. So yan ang titingnan natin. Susukatan muna natin to. Kung may problema, wala. Kung may supply o wala. Kasi kung wala siyang nadidetect na supply na pumapasok sa amplifier, talagang magpo-protection siya. So, check muna natin. Voltage check tayo. So, set natin sa DC reading yung multimeter natin. Digital. Tapos, yung pinaka-negative probe natin, lagay na lang natin siya sa body ground. Or, pwede rin kasi dalawa lang naman to eh. Supply tsaka ground lang. So, pwedeng sa body ground kasi konektado naman sa body ground yung ground niyan. Check natin. Buzzer. Ayan o. Konektado siya sa ground. Kaya pwedeng dito na lang tayo maglagay ng ground sa body. Kasi konektado yan naman yan eh. Ano? Ayan. Ulit natin sa DC. So, check natin. Saksak natin. Ayan o. Nag-power na siya. Tingnan natin kung may supply yung amplifier. Meron nga, kaya lang 3.3, 3.2, 3.1 bumabagsak. So, ibig sabihin, dapat may masusukat tayo rito. Pag nag-power on na kasi to, dapat may masusukat tayo kahit mga 24 man lang. 24 or 27. And the protection na siya. Ulitin natin. Yan, hello. Tapos tignan kagad natin.
Wala. 3 volts lang talaga. So, bagsak siya. Maaring yung nasusukat natin galing pa rito sa supply nito. Ito, kompleto naman. Kasi yan, negative 16 meron. Negative 18. Yun yung filament siguro. Yan, 12. Meron. Five. So ito, kompleto yung supply dito. Dito lang talaga ang wala. Supply ng amplifier lang talaga ang wala. Ano, bagsak na yung kaninang 3. So wala tayong masukat dito. So next na gagawin natin, kakalasin natin to. Ihahang natin. Tingnan natin kung magkakaroon siya. Pero kailangan pag naghang tayo, nakakabit pa rin to. Tatanggalin lang natin siya kasi ito yung magsuswitch dito eh. Manggagaling sa motherboard yung switching nito. Kaya kailangan nakakabit pa rin to pag nag-test tayo. So, ihang natin to. Ayan. Huwag na natin tanggalin to. Kasi ito yung magsuswitch. Pag tinanggal natin yan, hindi natin mapapa-oscillate yung power supply ng amplifier. Ayan, dito na lang natin siya ipatong. Plastic naman to, okay lang. Ayan. Susukatan natin yung pinaka supply ng amp na nakahang dito sa motherboard. Baka may problema yung motherboard o yung IC amplifier kaya nagda-drop. Pero kung susukatan naman natin to, kasi kung may shorted dito, masusukat naman yan. Kaya lang pag sa IC na ang problema at may problema talaga yung IC, hindi natin makukuha rito. So okay naman siya, wala namang shorted. Ano? Okay. Walang short, walang leak. Sukatan natin to. Yan. Ito yung ground. So, plug in natin. Power on. Yan. So, lagay natin siya sa DC reading. Tingnan natin kung may supply itong amplifier. Oh, wala talaga. O 0-0. Pero naka-power na yan. Dito sa mga supply niya sa system, ano to, yan, 12 volts na lang. 12. So dito sa system, dito lang talaga wala. Yan o, 0. So ibig sabihin may problema itong linya ng itong power supply ng amplifier, kasi magkahiwalay kasi yan eh, dalawang chopper. Ito ang may problema dito sa may amplifier supply. So check natin siya. Okay, dito pa lang sa secondary wala nang pumasok. Dito sa secondary, kasi dito sa secondary wala nang out. At may masukat tayo dito sa capacitor na to. Pero wala, 0 voltage.
So, check natin to. Check natin siguro yung primary nung power supply nung amplifier. So, ayan. So, troubleshoot natin ngayon. Paggamit natin ay digital multimeter, lagay na lang natin siya sa diode mode. Yan. Check tayo sa tingnan muna natin kung may voltahe pa yung niya, primary capacitor. Wala na, nag-drain na siya. 3 volts na lang. So okay na yun. Short. O, lagay natin siya sa diode mode. Ayan. Titingnan natin yung ito yung pinaka regulator nya, driver IC. Tingnan muna natin to. Oops. Shorted 00. Oh, shorted to Ang muna natin, tingnan natin. Shorted siya. Natin kung may continuity pa. Nakatikit pa. Natin siya. Wala naman. Okay naman. Sa linya lang yata. Sa linya nga. So, buo itong regulator nya. Itong MOSFET nya. So okay itong transistor. Saan kaya may shorted? Sundan natin siya. Ito coil. Naman ito siya rito. Zero. Oh, 00. Ang diode yata na. Ang diode yung shorted siya. Ito, ang diode. Yun. Ito yung shorted. Yan 00. So, ang katabi niya is 4.7K. Shorted din. Dito yung resistor, ito yung diode. Ito yung shorted. Ayan o. Nakaparallel siya dito sa 4.7K.
Dito siguro nang gagaling yung shorted dito. Try natin ihang. Yung Zener diode to yo. Sign niya Zener diode. Natin. Yun, nawala na. Nawala na yung short niya rito. Oh. Wala na. Ito na lang. Ito, wala na rin. So, diode yung may problema. Shortage siya. Ano? 0-0. Pag gagamitan natin siya ng analog, halimbawa analog yung gagamitin natin, lagyan natin siya sa times 1. Kaya lang itong analog natin medyo mahina na yung baterya kasi kaya hindi na nakakarating sa dulo. 0-0. Ano? Yan. Tingnan natin yung diode. Ayan, 0-0. So, pag nakahang siya, nawawala yung shorted dito. So, ito yung dahilan kung bakit may nasusukat tayong short dito sa may MOSFET niya. Zener diode siya. Ano yung sign niya? Zener diode. Tanggalin natin. Value niya, pero ang nakasulat dito is ano, B20. B20 ibig sabihin 20 volts. So maghahanap tayo ng Zener diode dito sa power supply din ng home theater to. So malamang halos magkaparehas lang yan. So maghahanap tayo ng mga Zener diode dito na kaparehas niya. So ito may nakuha tayo. Kasing number niya B20 din siya. So ito ang ikakabit natin. Siguraduhin lang na pag nagkakabit tayo ng pyesa, lalo na yung may mga polarity, kailangan sakto siya para hindi masayang. Lalo pang makasira pag hindi sakto yung pagkakalagay natin. Imbis na yun lang ang problema, mandadamay pa. Ito, kagaya nitong diode, may sign naman to kaya hindi tayo maliligaw. Kaya lang siguro walang lumalabas na voltahe, nagpo-protect dahil dito sa shorted na Zener diode. Yan. Natin ulit. Tingnan natin yung kung may lumalabas ng voltahe. Lagyan natin siya sa DC reading. So
So ayan, plug in natin. Then power on. Ayan, switch on na siya. Tingnan natin kung may voltahe na rito. Ayun no, mayroon na siya oh. Makabagsak. Sabihin, nag-protect na naman siya. Ayan. T-protection. Power on ulit natin. Ayan. Ayan o. May 24 volts na siya. Kanina walang wala. Zero kanina. So, bakit may supply na? Ganun pa rin. Nagpo-protect pa rin. Magpo-protect talaga yan. Kasi wala bang nadidetect na voltage supply dito. Galing sa power supply. So, pag kinabit natin yan, maaaring mag-normal na siya. So, ayan. Kinonect na natin. Ilagay na natin siya rito. Try ulit natin. Tingnan natin kung babagsak pa o magpo-protect pa. Plug in. Power on. Ayan o. Nag-okay na siya. Malamang diretso na rin tong supply niya rito. Ayan o. 24. Ito, tumataas to. Depende sa volume. Pag naka full volume siya, umaabot din to ng 30 volts. Nagbabago tong voltahe na to, depende sa volume ng unit. Pag tinaasan yung volume, tataas din yung voltahe. So, ayan, normal na siya. Try natin, taasan natin siya. I-full natin. Yan, maximum. Tapos tingnan natin ulit yung voltahe kung ilan na. Ayan o, naging 32. Kaya pag naka-maximum volume siya, tataas din yung voltahe niya. Para masupplyan niya ng tama o ng gusto yung amplifier IC. Kaya pag nag-maximum volume ka, tataas din siya ng ganitong voltahe. Pag naka-minimum volume o nasa kalahati lang, bababa rin siya sa 24. So, sa tingin ko okay na to. So, try natin lagyan ng speaker. Try natin siya lagyan ng speaker. Ito, kapit natin. Hindi niya original na speaker to kasi hindi dinala yung original speaker niya. Galing to sa Onkyo na home theater. Try lang natin. Pa-Bluetooth siya. Ano natin siya ng lagay natin yung USB. Naka-full volume pala siya. Baba muna natin. Lagyan natin siya ng ano, signal. Play na.
Ito, isa pa to. Halimbawa, ang complaint, hindi umiikot yung fan. Ito, kasi hindi umiikot yan eh. Tingnan nyo yung, sa ganitong model pero yung iba pa, halos pare-parehas eh. Yung iba naman, pag on mo pa lang, maandar na yung fan. Pero ito, itong model na to, LHB or LH series, tingnan nyo yung pag naka-minimum volume. Iikot lang to pag umabot ka na ng 30 plus sa volume nya. Tingnan natin. Yan, wala. 22, 23, 24. Ayan, 25. Sa 25 pala. Ayan, 25 wala. Pagdating na ng lagpas 25, nasa 26 yun. Iikot na siya. So, nag-automatic lang siya pag umabot ka na sa 26 na volume. Pero below 26, hihinto yung fan. So, hindi siya ikot. Ikot lang siya pag nag-volume ka na. Ayan, okay na siya. Solve na natin yung deep protection niya. So, dito lang yan. Dito lang sa supply ng amplifier. Yun lamang po. At sana kahit pa paano nakatulong sa inyo ang video na to. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na to, subscribe na po at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat.